ilalabas na budget natin sa buong mundo. Buong mundo po ito ang budget na ilalabas. Hindi lang po para sa bansa natin. Dahil ang 274 nation po, yun po ang nakasalalay dito sa humihingi ng ang ating mga kapatiran sa iba't ibang bansa na dito magagaling ang budget sa tribo, maharlika. Yan po. Kasi hindi pa po masyado na linawan ng ating mga kapatid bakit dito magagaling sa tribo itong biyaya ng buong mundo. Kasi po, ito na nga, ang programa na itong DRT at GHS DRT Maharlika Tribe na sinasabi, ito ay programa na magiging paradise ang buong mundo. Buong mundo po. Kaya lang, ito pong sinasabi na paradise, mauna lang tayo. Dahil dito sa bansa natin manggagaling ang biyaya na yan. Dahil ang kayamanan ng buong mundo po, nandito po sa bansa natin. So, na hindi pa po masyado naunawaan at naintindihan ng ating mga kapatiran. Ayan, Kuya Ri. At bago natin tuloy, papatiin muna natin si Kuya Armando. Yan, kasi bagong dating. Okay, magandang hapon muli. Tayo muli ay nagpapasalamat dito sa ugnayan na talakayan na nanyayahan muli tayo. Para sa ganun, patuloy po natin iahayag kung ano ang ating mga dapat ipaalam sa ating mga leader na dyan ngayon nakapwesto. Yung leader po natin sa Santa Cruz, binabati ko po yung sa Apil Santo Niño, walang iba kundi si Carreño. Kaya yung kung mayroon pa po naiiwan dyan na mga biodata, ibigay nyo na po sa akin para sa ganun ma-include natin kagad ang hindi tayo nagagahon. Yung ating leader pa din dito sa ibang sityo, si June Aguban sa Manaliti, si Edgar Sagil sa Manaliti din, si Rose Valencia, yung mga leader po natin yun, si Domingo Calongi, yung mga leader natin dyan, sila po ay pinusto na natin para sa ganun. Ang Santa Cruz po ay maging majority na magkaroon po ng biyaya po sa dumating ang punto ng panahon ng ating pag-husga. Kung kailan natin ba ito ay ahayag. At ang dami lamang magbibigyan nito ng magandang informasyon, si Ama. Kasi siya ngayon kinatawan dito sa Maharlika at saka si Kuya Ray. Siya po ngayon kinatawan dyan, doon manggagaling po sa kanila ang ating mga informasyon na mahalaga. Ayan, salamat Kuya Mando, no? At pinahinga muna natin si Kuya Ray, no? Kasi napakaganda na nun para maisip pa yung ano. Kasi alam naman natin na nung birthday ni Ama, sa dami ng pumunta doon, ano? Iba't ibang bayan, may nakausap pa nga ako, taga-Cagayan, ano? Napuntahan ko na yung lugar na yon. At ito ngayon, naumpisahan natin na yung mga pinag-usapan is parang kasi masasaya yung mga taong bumaba eh. Kaya dito, nabanggit ni Kuya Ray na ang pinag-usapan na po yung paglabas nung ating pinakahihintay. At sinasabi nga, malapit na. Okay? So, pag sinabing malapit na, para bang babayan eh, na kunting hilot na lang, ano? Yung mga nganak, no? Yan. Itatakbo mo na lang doon sa maternity, no? Doon sa hospital para, ayan, iluluwa na. Ano? So, Kuya Ray, siguro, sabi ko nga, dahil nga, yung mga tao doon is puro bulong-bulungan eh, no? Wala kang marinig kundi ito na. Siguro kaya nagmi-meeting sa taas, pinag-uusapan na. So, ito. Unang saltada pa lang yung paliwanag ni Kuya Ray kanina, no? So, alam po nyo, napakaraming project ang Maharlika Tribe, no? Napakaraming iniisip para po sa bawat isa ng miyembro. So, doon sa mga hindi pa miyembro, tatanggap yan hanggang sa kahuli-hulian. Kaya lang, para nakikita ko doon, first come, first serve. Natural lamang na yung mga nauna, sila muna yung mauna. Kasi hindi naman yan bigla na lalabas yung budget eh.
unti-unti rin yan. No? So, mga kababayan, isipin po natin, mga kapatid, no? Isipin natin, no? Na yung mga maraming katanungan na, ano ba ito? Ano ba yan? Sino ba ito? Sino ba sila? Strict ang ating pag-iisip, no? Laging positive na darating araw, tayong lahat ay giginhawa. Sabi nga ni Kuya Rick kanina yung paradise na yon, pag sinabi mong paraiso, parang buhay ni Adam, no? Walang inintindi. No? Nandun na lahat no? Tahimik. Wala kang alalahanin. So, dadagdagan ni Kuya Ray yung kanyang mga paliwanag na yun. Kuya Ray, alam ko na napakarami yung napag-uusapan ni Ama at ikaw naman yung kinikilala namin na spokesperson naman. Ano pa ba ang dapat asahan ng ating mga kapatid? Yun lang po, umanhin nyo lang po kung hindi muna natin matuloy-tuloy itong dahil siyempre, abangan lang din natin yung mga katanungan ni kapatid. So, ganito po, yun nga sa paliwanag ko kanina, na ito po ay ang programang Paradise sa buong mundo. Kaya lang po, sabi ko na kanina na mauna lang tayo dito sa bansa natin dahil tayo ang bansa natin na yung mahawak sa kayamanan ng mundo. Ito po ang tinatawag na bandit warehouse, itong bansa natin sa kayamanan ng mundo. So, na hindi pa po masyado naunawaan ng ating mga kapatid. Kaya nga po minsan, siyempre, nakakatinig pa rin tayo na ano ba yan, saan ba sila kukuha ng budget na ibigay nila sa programa nila na halos wala nga silang sasakyan, halos wala nga tinitirahan. So, saan kukuha yan? So, yan lang po. Kaya, dito lang naman ngayon makikita, pagdating na mag-implement na tayo, doon na po malalaman kung saan galing ang budget na sinasabi. Pero nung nakaraan, binanggit ko na kung saan magagaling yung budget natin. Di ba, binanggit ko na noon na ang 50-50 na usapan sa buong mundo, kalahati lagi ang sa atin. Doon sa budget na para sa bansa nila. So sa 274 mission sa buong mundo, kalahati lagi ang sa atin kung ano man ang laki ng budget para sa bansa nila. So, sino kayo ng maraming pira? So, tayo. So doon magagaling yung budget na sinasabi para dito sa ating bansa, sa mga programa. So, ngayon na nga po na hindi pa maunawaan ng mga kapatid natin dahil yun na nga, hindi pa rin nila nakuha na bakit mayroong ginto na nandito sa bansa natin na may mga hallmark. Di ba? May Burma, may Sumatra, may Cambodia, may Swiso, may Canada. So, bakit nandito yan? So, yun na nga po. Nandito yung tinatawag na diamond, nandito ang palladium, nandito ang platinum. Nandito ang mga baksis, nandito ang nickel babit. So, bakit nandito sa ating bansa yan? Napapansin nyo naman siguro, kung kayo ay saglit sa Cubao, no? Bakit sa Cubao hanggang sa Makati, andyan mo makikita yung mga sinasabi nilang bumibili ng ganitong bagay. Bakit ito pumupunta sa Pilipinas? Mga foreigner yan. Di ba? Bakit ito pumupunta sa Pilipinas? Bakit hindi sa ibang bansa? So, yun. Diyan natin malalaman na bakit sila dito pa dumayo para hanapin yung mga ganyang bagay. Dahil nandito po ang sinasabi ko naman kanina na ang bansa natin ay banded warehouse sa kayamanan ng mundo, mga kapatid. So, yun na nga, sama sa sinabi ko kanina, kung bakit tayo ang may hawak, ang Maharlika, GHSDRT, Maharlika Tract, ang may hawak sa budget ng kayamanan ng buong mundo. No? So, yun na nga po, dahil nga nandito sa atin yung tinatawag na kayamanan.
So, ganun po ang mangyari. Okay. Maliwanag mga kaibigan, mga kapatid na nandito sa atin yung kayamanan. Tama. Nandito sa atin ang mga ginto. Ngayon, ang tanong mga kaibigan, sino-sino ang mga tao ng trust pinagkatiwalaan para mailabas yung ating mga kayamanan? Ayan po, sasagutin kayo ulit ni Kuya Rick. Inuulit ko na lang po, itong mga kayamanan na nandito sa ngayon sa bansa natin, hindi na po natin pwedeng gagalawin yan. Bakit? Kasi yan po, na magmula noong araw hanggang ngayon, di ba nagkakaroon tayo ng tinatawag na World Summit Meeting every 20 years, na sila ay kukuha naman ng budget nila dito sa bansa natin, ibig sabihin mangungutang. Mangungutang na sila may pananagutan ng 4% per annum. So ngayon, sa nangyari, mag 60 years na, ni isa sa kanila, walang may nagbayad, di ba? Walang may nagbayad. Alam natin yan. So ngayon, dahil sa walang nagbayad, ang ginawa naman niya po, yun po ay inimbargo. Inimbargo po, kasi mag 60 years na po, wala na po silang ni isa sa kanilang nakakapagbayad ng 4% per annum. So ngayon, inimbargo niya po yan, kaya yung tatak ng mga ginto dito sa bansa natin, hindi na po yung mga Burma, Sumatra, Cambodia o kung anong bansa pa man, hindi na po yan. Kundi ang tatak po niyan ay GRT, Jose Rizal Trust Account. So na po. GRT po. So, iyon na po ang tatak niyan. Ngayon, para makakaroon ng backup ulit ang ating pira sa buong mundo, so ang ginawa naman niya po ay diamond ang ginawang backup na 100 billion metric ton na diamond po ang binackup sa pira natin sa buong mundo. Yun na po, hindi na po ginto, tapos na po ang ginto. So yung 100 billion metric ton na ginto na yan, ay na diamond na yan, yan po ay kalahati ang nandito sa atin at ang kalahati galing Afrika po. So kaya nga ang Afrika po tutulungan din natin dahil sila po ay naghihirap, dahil ang backup na ginamit natin sa buong mundo ay ang kalahati galing sa Afrika po. So yun po ang mangyayari. Kaya ang mangyayari dito sa ating pira, pagdating na tayo ay mag-implementa, isang tinatawag na global currency. Isa na lang po. Ma-demonetize ang lahat na pira sa buong mundo. Kasama na yung sa atin, dito sa bansa natin, yung Philippine currency, kaya global currency na po ang mangyayari dito sa pira natin. Ganun po. So, siguro po, nasagot ko na po yung mga bagay-bagay na dapat malaman ng mga kapatid natin po, kapatid. Kuya Rick, kung sakasakali, paano yung mga pera natin ngayon kung sakasakali na tumating na yung panahon na ilalabas na yung ating kayamanan, tuloy-tuloy pa bang magagastos yung ating mga kapirahan ngayon? Ano po, yun na po, i-demonetize po. Ma-demonetize po, ang gagamitin po natin ay quintal money or rainbow dollar. Ayun. So, ibig sabihin parang nung panahon ni Marcos na mayroon tayong bagong lipunan na pera na demonetize, na palitan, bumalik tayo doon sa ating dating pera. No? Yung, actually po, sagutin kita dyan, actually, yung na-demonetize yung tinawag na bagong lipunan, hindi man talaga na-demonetize yun. Bakit? Sa politika lang yun. Politika lang nangyari. Paano hindi mo pwede ma-demonetize yun? Dahil ang backup nun, napakalaki. How many million tons ang backup nun? Paano mo ma-demonetize? Diba? Alright. Kaya nga po, ang ating bagong lipunan, pag pumunta ka sa ibang bansa, pwede pa nilang papalitan yung bagong lipunan. Pero yung pera natin ngayon, pumunta ka sa ibang bansa, hindi nila kilala yan.
Ayun, maliwanag mga kababayan, ano? Na itong mga pinapaliwanag ni Kuya Ray sa atin, ito ay hindi nakakarating doon sa ibang mga miyembro dahil nga po, hindi nakakarating yung mga leaders natin dito. Mabuti na lang nagkaroon tayo ng programa ganito para mismo dito sa Ugnayan at Talakayan sa Sword TV Philippines nalalaman nila kung ano po talaga yung programa ng Marican's Tribe na pinapairal at gagawin sa mga naharap na panahon. Maliwanag? Opo. Kaya nga po, ulitin ko po, na itong tinatawag na para maging malinaw sa tao, sa ating mga kapatiran, na itong tinatawag na quintal money o rainbow dollar, hindi natin alam. Wala tayong kalam-alam dyan na Marcos time pa na imprinta na po. Tapos na po. So, yan, magugulat tayo. Bakit ginawa yan? Bakit ginawa yan? Bakit inimprinta yan nung araw? Na itinago lang naman. Hindi maginamit. Diba? So, ito na ngayon. Hinanda yan para pagdating ng panahon tulad nito ngayon, ang mangyayari, nandyan na po, naka-imprinta na po yung pera na yan. Pwede magamit. Kaya nga yun, na sinasabi ko kanina, yung tinatawag na global currency na po. I-demonetize ang pera sa buong mundo ay ang gagamitin quintal money po. Kaya tinatawag na global currency po. Okay, pag quintal money na, yung rainbow dollar, so lahat yan, kahit anong bansa, pwede na. Pwede po. Ayun, napakaganda ng mga kaibigan at sa ngayon, umaasa tayo doon sa mga kamag-anak natin, mga anak natin, asawa natin na nasa ibang bansa, doon sa dolyar na malaki pag ipagpapalit doon sa ating pera dito. Kaya yan po, ang tinatawag na pantay-pantay tayo. Pantay-pantay na. Kung anong halaga ng pera natin, ganun din ang halaga doon sa ibang bansa. Hindi tulad ngayon, di ba? US dollar, mas mataas yung pera nila kumpara dito sa pera natin. So, hindi na po. Hindi na pangyayari po. Kaya maging pantay-pantay na po. Kaya nga lalo na itong ating bagong lipunan, sama sa binanggit ko kanina, ang bagong lipunan natin, magagamit pa rin natin yan. Magagamit pa rin natin na kung ano ang halaga ng tinatawag na itong quintal natin, so ganun din itong ating bagong lipunan. Ayan, napakaliwanag po mga kaibigan at bago tayo magpatuloy, meron po tayong announcement mga kaibigan, sa ating mga kapulisan at sa barangay, at mahigpit na pinatutupad ng ating kapulisan at pamunuan barangay ang mga sumusunod. Curfew hour po for minors 9 p.m. to 4 a.m. Dapat matupad ito doon sa mga 14 na taong gulang pababa. Sagutin ng mga magulang 18 years to 15 years old. Yan ay hahabulin at dadalhin sa kapulisan o kaya sa barangay. Ito, announcement ko ito. Bawal na ang bata o minor sa computer shop. Simula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 hanggang umaga na po yan. Kasi napakarami ngayon, 24 hours, napakaraming bata sa mga computer shop. Video game machine, yan. Ito, doon sa mga nagsising-along, may party-party, magkakapit-bahay, nagiinuman, na hanggang alas 10 ng gabi lang po ito ayon sa Republic Act 18749. 18749. Napakatagal na namin ini-implement ito, kaya lang marami pa rin pasaway. Ayan. At bawal na ang bata o minor magmamaneho ng walang lisensya. Marami tayong nakikita mga kaibigan, lalo sa mga sityo-sityo. Minsan nadidisgrasya kasi nga pinapayagan ng magulang yung kanilang mga anak na elementary pa lang, mga bata pa, nagmumotor na. So, dito lang po nyo, mapapakinggan sa aming programa Ugnayan at Talakayan, sa Sword TV. Ito ay lagi naming i-announce sa inyo para hindi kayo makalimot. Magulang ang mananagot. Bawal ang pagtatapon o pagkalat. Yan.
sa kalsada, lalong-lalo na sa kanal o creek at ilog kasi nga nababara yung ating mga kanal, yung ating mga ilog. Pag umulan na malakas at bumaha, balik po sa atin yung mga basurang itinapon natin. No? Okay. Bawal magsunog ng kahit na anong material, lalo na ang may halong chemical. Maraming nagre-reklamo sa atin. Diba? Pareho. Kasi nga pati yung kanilang sinampay sa kapitbahay, nag-aamoy usok. Yan. Bawal ang pag-inom sa gilid ng kalsada o kanto. Maraming nangyayaring ganito. Nakikita natin. Bawal ang paggamit ng maingay na tambutso sa Marikina. Pinapairal na ito. Matagal na. No? Bawal nakakawalang aso. No? O anumang hayop. Kaya nga mayroon tayong programa. Aso mo, itali mo, harap mo, linis mo. Okay? Bawal ang pagtambay at paglalakad na nakaubad sa lansangan. Aba, mga matso, ano? Marami tayong nakikita, lalo na sa palengke, sa mga talipapa, ano? Bawal ang malakas na ingay na nakakaapekto sa kabahayan. Yan, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Yan, paalala. Kaya ating mga chairman diyan, implement nila itong ating pinapairal na batas. Ayan, paalala mula po sa programa of Natalkayan at Sword TV Philippines at sa lahat ng ating mga sitio leader, mga sitio chairman, dapat na mag-ikot at ipaalala sa lahat ng mga residente itong mga pinagbabawal na ito. Kasi kahit gumawa ng batas yung ating mga opisyalis, kapag mahina ang implementasyon, wala pa rin. Kasi doon lang sa segregation ng basura. No? No segregation, no collection, pero nagkalat pa rin ang basura. No? So, isa pa rin paalala, no? Mula kay paring Awaaw, kay Kuya Ri, at saka kay Kuya Rudy, ano? Sa inyo pong lahat, maganda na yung nagpapaalala para hindi tayo makalimot doon sa mga batas na pinaiiral ng ating mga otoridad. Maraming salamat po! Ayan, natuloy-tuloy po ang ating programa Ugnayan Talakayan. Kasama pa rin nyo si Kuya Rudy, si Kuya Ri, at saka si Kuya Mando. Ugnayan Talakayan sa Sword TV Philippines, programang nagbibigay sa inyo ng kasiyahan, ano? May impormasyon, mga balitang napapanahon na pinag-uusapan, at siyempre kasama na ang public service. Lalo na itong aming ginagawa ni Kuya Ray doon sa ating mga kapatiran. Ayan, huwag ho kayong mag-alala. Yung inyong agam-agam, no? Yung mga nagtatanong, no? Na kung sakasakali na kami ay sumama yan sa kapatiran, saan ba kami pupunta? Ang sagot po, sa inyong mga barangay, mayroon na po tayong mga leaders. Sa inyong mga bayan, mayroon na mga leaders. Sa mga probinsya, mayroon na mga leaders. Kung hindi po nyo sila matagpuan, mag-ipon kayo ng 10 o mahigit pa na miyembro. No? Ipadala yung mga pangalan, listahan sa opisina po, ano? Ipadala sa batong, bukal na buhay, ano? Buhay na bukal, Barangay Gilapas. Yan, Antipolo City, at bahala na po yung mga nasa opisina, mga staff po na napakasisipag, no? Mga staff po ni Ama. Ayan, kailangan lang po may 2x2 na picture na dalawa, no? Para po pagbalik sa inyo, mayroon na kayong hawak. Ipakita mo yung covenant. Yung covenant ang yan. Pag wala kayong ganyan po mga kaibigan, is mahuhuli po kayo. Baka yung inyong kapitbahay, no? Ay nakita nyo nag-grocery na, ano? Nakita nyo bumili na ng sako-sakong bigas.
At Kubilan lang po ang Ano? activity natin. bakit kami wala? Sasabihin nyo, hanapan po kayo ng kubinan. Lahat po tayo magkakaroon. Basta nasa proseso lang po. Ano? Okay. Kuya Ray, marami pa tayo papaliwanag sa ating mga kapatiran. Sige po. Ayun pa, babati ko pala sandali. Ito si Ayan, sige, bati na. taga Maguindanao po na si kapatid Fatima po. Nakalimutan ko lang. At saka kay Jonathan po sa kanila mag-asawa dyan sa Sitio Bukal sila ngayon. Magandang gabi na. Sorry na lang na nakaligtaan ko. Okay, at mga kaibigan, babatiin din natin ang ating barangay captain ng Barangay Santa Cruz, na ngayon ay kasalukuyang nasa orientation o na screening. Yan. At dito kasama si Lupon Barcula, yung aming hid na Lupon. Nandito si Ma'am Au, si Barangay Captain, yan. Si Rilo Bibot Tenorio, Kagawad, dalawang kagawad itong kasama rito. Sa inyo pong lahat, Barangay Captain si Rilo Bibot Tenorio, kasama ang ating mga kagawad. Yan, mabuhay po kayo at tuloy-tuloy yung pagsiseminar, orientation, yung ginagawa para lalong palawakin yung kalaman ng ating mga taga-barangay, sa pamamagitan nyo, may kakalat nyo sa ating barangay yung inyong mga natututunan, yung inyong napag-aaralan para po lahat tayo happy, lahat tayo matuto. Yan, congratulations sa ating barangay captain, si Rilo Bibot Tenorio, siyempre ang aming head, na Lupon Noel Bargola. Yan, salamat. Okay, Parimando, baka mayroon kang announcement. Yung bali na ating palaala lang dyan sa ating mga leader ngayon kasi na-update ko yung ating sa Barangay Santa Cruz. Sa ngayon po ay ang aking pong mga naingkudan dyan nasa 600 na. So sana po, yung iba, huwag natin maligtaan para sa ganun, mapasama ko sa sakali dumating ang panahon na implementation na. Itong ating mga leader dyan, yung mayroon pang pahabol sa akin, para maingkod natin at magkaroon ko agad ng kubinan. At binabati ko rin yung mga taga-Pinugay nung birthday kasi pabati, hindi ko lang isa sa kayo. Lahat ng mga taga-Pinugay dyan na binabati natin dahil papabati sila. At saka yung ating mga iba pa dyan na mga leader sa Santa Cruz. Kaya hindi na namin kayo mapapagay isa-isa. Kaya binabati namin sa ngayon sa araw na ito. Ayan mga kaibigan, at tuloy-tuloy po ating programa ng talakayan. Nasa Sword TV Philippines pa rin tayo. Yung mga tatawag, kasama Francis, kung nakamonitor ka, yung ating barangay captain dyan sa iyong lugar sa Quezon. Inabangan ko yung tawag dyan at mayroon tayong mga itatanong dyan kasama Francis. Yan. Gising, kasama Francis. Siyempre sa ating mga kasamahan na Rizal Media, group, kay kasamang Alan Burgos, kay Will Lawson, kay Jerry Acuno, at siyempre sa Kasado Online at Kasado News. Yan, mabuhay po kayo sa ating mga kasamahan sa Cavite, kay Roger, kay Ma'am Bate, at siyempre sa lahat ng mga taga-RPN, yan, Rektampuna News Online, yan, mabuhay po kayo dyan sa Cavite, at siyempre, kaya Puna at Banat at Aksyon at Balita, June. Yan, dyan sa Las Piñas. Mabuhay ka dyan. Aksyon at Kamao ng Bayan. Yan. Siyempre sa ating mga kasamahan dito sa Quezon City, UNTV, nandyan yung ating mga kasamahan, nandyan si Bernie Gamba, si Ma'am Aida Tagikana, at sa lahat ng ating mga coordinators dito sa Commonwealth hanggang Caloocan. Mabuhay po kayo. Alam ko sumusubaybay kayo at balang araw kasama na namin kayo sa amin dito sa Maharlika, At siyempre, dahil kasama ko kayo sa radio, kasama ko kayo sa live screen, kasama ko kayo sa TV, sama-sama tayo kung saan na si Lakay nandun kayo. Siyempre, follow the leader. Yan.
siyempre mga kaibigan, bago natin makalimutan yung ating mga kababayan dyan sa Ilocos, La Union, hanggang Baguio, naimbag nga rabi yung aming apo. At siyempre sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, maabig jalabit si kayo namin. At saray Mihia family, Dakasin family, Sabico family, Dibira family, at siyempre Kasipit at Idor family, mabuhay po kayo dyan sa Manawag, Pangasinan. Ayan, sa aking pinsan, no, ex-kagawad, Teresita Desierdo Gabiula, yan, dyan sa Lawak, Pangasinan. At siyempre sa ating mga kasamahan dyan sa barangay, mabuhay po kayo. At marami tayong mga pagbati ngayon, ano? At bago natin pag-usapan o kaya yung mga issue na napakainit na pag-usapan ngayon is ang pag-usapan natin yung buhay ng ating mga tribo. Dahil ngayon, at namin nating mga kaibigan na gustong sumama, no? Dahil nababalita nga, dahil sa kahirapan ng buhay, lahat tayo gustong guminhawa, no? Lahat tayo gusto na magkaroon, makahawak ng magandang pera, no? Para sa kabuhayan. At dami nating kailangan. Sabi nga ni Kuya Ray, kapag dumating yung panahon na yan, no? Hindi natin problema ang pagpapaaral sa ating mga anak. Hindi natin problema ang pagpapaaral sa ating mga apo. Hindi natin problema ay kabubuhay natin dahil mura ng bilihin. No? Doon sa isang na-interview ko sabi nga sana bumalik ulit yung dati nung panahon na hindi na kinikilo, sinasalop na lang. Yan. Nung panahon ni Apo Marcos, hindi kinikilo, salop lang yan, 2.5 kilong kalahating kilo yung isang salot o limon, no? Yan, binibenta lang na 80 yung bigas. Ngayon, Diyos ko po, napakamahal. Pero darating po tayo doon, hindi natin isipin yung mahal dahil marami ng pera. Di ba, Kuya Ray? Yan, sige. Ganito po, ayun, dumahanap ko na rin, may babatiin pa muna ako na isang natin dyan sa La Union, ay sa mga kapatiran natin dyan. At saka